Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa mga komrad. Tatlong dahilan, tatlong bagay kung bakit hindi nag-grow o nag-grow ang YouTube channel. Okay, unang-una, wala kang solidong content, niche. Halimbawa, pagka random ka lang nag-upload kung ano-anong bagay, kung anong maisipan mo, i-upload mo, malabo yan. Pagka nag-upload ka lang na random, pamilya mo, ganyan, outing mo, wala, hindi papansin niya, hindi ka pa naman sikat para ipakita mo yung outing mo, lakad mo. Hindi, gumawa ka ng sariling niche. Katulad niya, na-testing ko na yan kung anong random na ina-upload ko, hanggang sa maisipan ko, mag-vlog ako ng puro ganito. Ayun, unti-unti mo mapapansin na nag-grow yung channel mo. Yung kalahati ng subscribers ko dyan ay nagmula doon sa isa kong content at sa isa kong niche na itinuloy-tuloy ko, yung tungkol sa labor. At ayun nga, tumaas. Naman ngayon, recently naman, tungkol sa mga sasakyan. Pero ayan, parang nagsisimula uli sa bago, tapos puro shorts pa yon. Kaya wala na naman, iba na naman, random na naman. So, ano lang sa akin, gusto ko lang makapag-share ng kung ano-anong bagay. So, hindi yon maganda. Kung gusto mong mag-grow ka agad ang channel mo, kailangan meron ka lang isa. Halimbawa, kung anong trabaho mo, kung cashier ka, puro cashier, puro doon tungkol lang ang i-upload mo. Kasi doon magsisimula yung fan base mo, yung mga subscribers mo, at paulit-ulit, kung may kailangan sa cashier, meron silang papanoorin, pupuntahan na channel. Doon ka mag-grow. Huwag nyo isipin yung mga sumikat na kung ano-ano ina-upload ay marami pa rin views kasi nga sumikat na sila. Kumbaga yung una nilang niche, yung puro prank, puro kalokohan, o maganda rin yun. Mag-stick ka na doon. Huwag ka na magpapasok na ibang, magluluto ako for today's video. Maglalaba ako for today's video. Ayan, walang kahahantongan yung ganyang klaseng channel. Dahil may iba na naman ang tema. Kung gusto mo ng iba-ibang i-upload mo, gumawa ka ng another channel. Pangalawa, sinimulan mo ang channel mo ng pakikipagkaibigan o kaya ipinakiusap mo sa mga kakilala mo na isubscribe yung channel mo. Bagay, pinost mo sa Facebook, ganyan. Subscribe nyo ako sa YouTube ko, ganyan. Tapos sa YouTube naman mismo ay meron ka mga nakilalang nakikipag-sub to sub. Yung subscribe mo, ikaw, subscribe mo siya para naman meron kayong subscribers. Yan, hindi na mag-grow ang channel nyo dyan. Dahil sila ay nakasubscribe pero hindi nila papanoorin yung in-upload mo. At ang response na YouTube dyan, hindi na i-spread out yung in-upload mong video. Kasi nga, wala namang nag-engage, wala namang nanood sa mga nakasubscribe mo at sa mga kakilala mo mismo. At alam nyo naman na pagka mga kakilala nyo, minsan kaibigan nyo pa, pag napanood kayo dyan, manonood dyan hanggang dulo ng video nyo, pero hindi mag-engage o hindi magla-like kasi baka kumita ka pa. Ganun din, yung mga nakilala nyo rito. Kaya lang naman sila nag-subscribe sa inyo dahil sinubscribe mo sila, pero hanggang doon lang matatapos yun. Wala na silang pakialam sa inyo. Kaya, walang pag-asang mag-grow ang channel mo kung puro kakilala mo lang ang nakasubscribe. At ang pangatlo na mahihirapan ka mag-grow ang channel mo dahil nakafocus ka, ang goal mo ay kumita lang. Hindi mo talaga passion ang mag-vlog, hindi mo passion mag-share ng kung ano-anong bagay. Unahin mo na yung passion. Katulad ng sabi ko, na-try ko na lahat ng random uploads. Malilito na si YouTube dyan kung alin ba talaga i-focus yung channel na yon, yung channel mo. Kaya na-try ko naman minsan, nag-focus ako sa isang content, sa isang niche. Makikita mo yung resulta. Unti-unting tataas talaga yung. Kaya kung ganun mo, nasimulan yung YouTube mo, nako, umpisan mo nang mag-restart, magbalik sa umpisa, kayo ka, mag-establish ka ng isang niche. Medyo matagal din, pero tiyaga passion mo nga yan Kung gusto mo lang talagang kumita, gusto mo lang sumikat, gumawa ka ng ibang kakaiba. Yung talagang medyo
nakakahiya, nakakaangat ng pagkatao, lahat ng gano'n, halos scripted. Balik ka uli sa number 1 kung bakit hindi nag-grow ang YouTube channel mo. Yun lang, ito uli si Kumrad Ayos.